Dumarami ngayon ang mga teams na interesado dito kay Moana Tautuan na ang balita nga na i-report na natin noong mga nakarang araw ay interesadong makipag-trade sa ibang team. Si Tautuan daw ay gusto mapunta sa isang koponan na magkakaroon siya ng playing time. At ang sabi nga nung iba, yan ang dahilan kung ba't malabo itong mapunta sa Converge. Tandaan natin si Tautuan ay backup ni Junmar Fajardo at yan ang dahilan kung bakit kulang siya sa playing time. Kung mapupunta siya sa Converge, ganun din ang mangyayari. Magiging backup naman siya ni Justin Arana. So kung gusto talaga ni Tautuan na magkaroon ng playing time bilang number 1 center, kailangan mapunta siya doon sa koponan na walang big man katulad ng Terra Firma, Phoenix o di kaya itong Northport Batampier o kaya naman pwede rin siya dito sa iba pang mga team sa PBA katulad ng Blackwater. Pero syempre dyan sa mga nabanggit na yan, malamang sa Terra Firma ito mapunta at maging kapalit nga ay si Isaac Go. At pwede sabi rin ng iba, baka idagdag pa ng Terra Firma yung kanilang first round pick dito sa San Miguel Beer. Pero pwede rin na malamang na straight up Isaac Go for Mo Tautuan ang mangyayari. Kung sakaling matuloy ito, matutupad na yung pangarap ni Mo na magkaroon siya ng playing time. Yun nga lang, dito siya sa Terra Firma na malamang ang hindi makakaabot ng playoffs. Ngayon naman, ito si Isaac Go, magiging backup siya ni Junmar Fajardo at siguro okay lang yan dahil bata pang player itong si Go. Ang tanong nga lang, ito bang si Go ay magiging ready na mag-contribute dito sa San Miguel Beer dahil syempre alam natin ng SMB merong mga inaasahan doon sa mga big men na kukunin nila. Tignan na lang natin kung makaka-contribute nga si Isaac Go at kung matutuloy ang transaction na to at kung sakasakali nga magkakaroon ng isang batang big man ng SMB. Pero syempre, ang trade-off niyan ay kulang sa experience. So yan ang aabangan natin kung gagawin nga ni George Gallant yung ganitong klaseng trade para sa Beermen. Niliwanag po ng PBA na walang magiging suspension dito kay Jamie Malonzo dahil doon sa insidenteng nangyari sa kanya. Sinabi ni Commissioner Willie Marcial na nagpaliwanag na si Malonzo at tinanggap niya ang apology nito sa Barangay Ginebra doon sa mga fans at siyempre sa liga. Marami nagsasabi na dapat daw ay nasuspend itong si Malonzo dahil doon sa nangyaring insidente. Pero ang sabi nga nung iba, tapos na yan at dapat nang mag-move on. Meron din mga nagsasabi na syempre kaya daw hindi na-suspend dahil ito ay parte ng SMC bilang player ng Barangay Ginebra. Pero sa ngayon, mukhang tapos na ang issue na yan at wala namang protesta na nangyari mula sa ibang opisyales. Kaya sa ngayon, syempre si Malonzo magpo-focus yan sa pagbabalik dito para sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong Ginebra ay magpe-prepare na talaga dito sa Philippine Cup na nagsimula na kagabi. At of course, itong si Malonzo, alam natin, isa yan sa pinaka-importanting player nitong Ginebra. Hindi pa naglalabas ng official statement ang Ginebra kung itong si Malonzo ay cleared na for practice dahil nga na-hospital ito doon sa kanyang sakit. Pero sinabi ngayon ng ibang insiders na mukhang okay naman itong si Malonzo at nakapag-fully recover na. So usahan natin na sa unang game ng Barangay Ginebra ay makapaglalaro na ito. Sa ngayon, ito si Jeremiah Gray ang hindi pa makakabalik talaga sa Ginebra. Pero other than that, ito si Malonzo ay okay na. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung gaano kahalaga itong si Malonzo dito sa Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit importante na hindi ito na-suspend. Dahil siyempre ang Barangay Ginebra kailangan siguraduhin na yung kanilang lineup ay malakas para dito sa Philippine Cup dahil nakita natin na ang tindi ng ginawang upgrade nitong TNT Tropang Giga sa pagdagdag kay Brandon Roser. Kaya makikita rin natin dito kung anong adjustment ang gagawin ng Barangay Ginebra. Pinanindigan ng may-ari ng Blackwater Bossing na si Dioseldo C na hindi raw sila farm team. Nagkataon lamang daw na karamihan ng kanilang mga transactions ay nagaganap o nangyayari kasama itong TNT at ang NLEX Road Warriors. Sinabi ni D na mayroong championship tradition itong Blackwater, yung mga teams na binabakapan niya doon sa PBA D-League at naging ka-rival pa nga nila ang TNT noon, yung mga binabakapan itong koponan doon. Sinabi din ni Dioseldo C na nagkataon lang talaga na yung mga draft picks nila napupunta lagi sa TNT. At parang ganyan din ang sinabi ng Terra Firma at Northport noon na nagkataon lamang na kadalasan yung kanilang mga transactions ay dito sa SMC. Siyempre maraming magdidisagree dyan pero tignan na lang natin. May mga nagsabi na parang itong Blackwater kumakalas na sa pagiging farm team dahil hindi nga nila pinakawalan itong si Ray ng Batak.
At nakita naman natin doon sa debut ni Nambata kung anong ginawa nito. Pinangunahan ang Blackwater Bossing sa isang sorpresang panalo kontra dito sa Meralco Bulls. At sino pa nga bang mangunguna dyan kung hindi itong si Nambatak. Ang ganda na pinakita ni Nambatak doon sa laro na yon. At yan daw ang dahilan kung ba't hindi ito pinakawalan ni Coach Jeffrey Carriazo. Pero syempre meron din namang mga magsasabi na yan si Nambatak kapag ganyang kaganda ang laro niyan, eventually yan ay pakakawalan din o pipitasin din ng either TNT, Meralco o NLEX. Ang maliwanag ngayon, mukhang itong TNT Tropang Giga ay gagawin ang lahat para masiguro na sila ay makakakuha ng mga tinatawag na mga fresh players kapag kinakailangan. At syempre, ang ibig niyan sabihin ay makukuha nila itong si Rain Nambatak eventually dito sa Blackwater. At yan natin makikita kung totoo nga yung sinasabi ng Blackwater na hindi na sila farm team. Ang ganda ng naging debut nitong si Brandon Ganuelas Roser para dito sa TNT Tropang Giga. Nung tinalo nila itong Rain or Shine, 1 point lang ang lamang. Naka 15 points at 14 rebounds itong si Roser. At ang nanguna doon sa team, of course, itong si Calvin Optana. Ang ganda rin ang kontribusyon nitong si Kim Aurin na naka 21 points. Talagang naghihinayang dito mga fans ng Barangay Ginebra sigurado. At yung iba pa nilang mga players ay nag-contribute din ng solid numbers. Sa ngayon, magsasabi natin na ang ganda rin ng sinabi nga ni Coach Chot Reyes na medyo sinwerte sila dahil ang daming namintis na free throw ng Rain or Shine. Pero other than that, maganda talaga yung pinakita nila at tandaan natin, first game pa lamang ito ni Brandon Roser dito para sa TNT Tropang Giga. At ang ganda na kanyang pinakita. Talo na siguro kapag matagal na sila naglalaro ni Calvin Optana, talagang magkakaroon na sila ng solid tandem dyan. At of course, inaabangan pa natin yung pagbabalik kung sakasakali nito si Mikey Williams and of course si Poy Eram na nanggaling pa sa injury. Kapag nagkataon, magiging super team itong TNT Tropang Giga na pwede na talagang ipantapat dito sa lineup ng San Miguel Beer. Sa ngayon, ito si Brandon Roser, masaya yan na manapunta siya sa TNT Tropang Giga dahil syempre nandun yung kapatid niya na si Matt at of course, meron na siyang pagkakataon ngayon na manalo ng kampyonato or at least mag-compete para sa playoffs. Tandaan natin ito si Roser, nag-draft yan ang Blackwater and of course napunta sa NLEX at nakita naman natin na usually nag-i-struggle yung mga teams niya. Pero ngayon na nandito siya sa TNT, sigurado na isa na siya doon sa mga magiging players doon sa mga teams na magko-content sa playoffs. First game pa lamang ito syempre at marami pang pwedeng mangyari. Pero alam natin na itong si Brandon Roser, magiging malaking factor yan dito sa pagpunta ng TNT sa playoffs at kung sakasakali pakapati na sa championship. Shoutout sa Soriano family, kay Nigel, Mike, Jeron at kay Charlotte at binabati din natin si Alexa at Chelsea Victorino at pati na rin si Eduardo Monsales, John Marcantos, John Ray Magisuela, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Kagawan Katsakino Dukusin, Edwin Carmona Jr., OG, Elen, Gio at Gia Santillana Tagle Family, Rico Olarte, Jonel Alagon, Joseph Pineda, Ronald Berbosidad, RG Bueno at Darina Family, JJ Sibum, Jason Mendoza, Donel Santiago, si Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Michael D., Jonald Malyari at ang iba pa nating mga taga-subaybay.